Lord, salamat po sa gabing ito. Hinihiling namin ang salita ninyo na talaga pong matatanggap namin, hindi lang sa isip namin, kundi sa puso namin, magbubunga ito sa buhay namin. Salamat po. In Jesus' name, amen at amen. 2 Samuel chapter 12, verse 24 hanggang 25. Sabayan nyo nga akong magbasa dito. Sabi niya, Then David comforted his wife Bathsheba. Nakarating naman na siguro sa inyo yung chismis, no? Ano ba yung nangyari? Itong si David, isang araw daw ay nagre-relax, nagpapahangin nang mayroon siyang nakitang isang napakagandang babae na naliligo, no? Kaya nga Bathsheba, no? Kasi naliligong Eva, no? Hindi 'yun ang ibig sabihin noon. Bathsheba ibig sabihin ay daughter of Sheba. At yun nga, nung nagustuhan siya ni David, tapos sa madaling sabi, dahil hari nga siya, makapangyarihan siya, magagawa niya yung gusto niya, may nangyari sa kanila nitong si Bathsheba. At pagkalipas ng maiksing panahon, ay ito na si Bathsheba, nagpadala ng mensahe kay David at sabi niya, buntis ako ang ina. No? Parang may mali yata yun. No? Buntis ako, ikaw ang ama. No? Sabi ni Bathsheba ay, buntis ako. No? Si David, siyempre, namroblema. Bakit? Kasi mayroong asawa, itong si Bathsheba. At ang kanyang asawa ay actually isa sa kanyang magiting na mandirigma. Ngayon, bilang hari, pwede niyang malusutan ito. Pero si Bathsheba, dahil siyang karaniwang mamamayan, mananagot siya sa batas ng Israel. Pag siya ay nasumpungan o napatunayan na nangalunya at kamatayan ang parusa nung panahon na yon. So ang ginawa ni Haring David ay para nang sa ganon ay maging legal yung kanyang pagkakaroon ng anak kay Bathsheba ay ipina-assign niya sa pinakadelikadong lugar ng gyera itong si asawa ni Bathsheba na si Uriah. At ganoon nga ang nangyari, inassign siya doon sa pinakadelikadong lugar ng labanan at namatay si Uriah. Siyempre, yung ganon, kasalanan na malaki ni David yon. Hindi man siya ang eksaktong pumatay, pero sadya na ipinapatay na niya itong si Uriah. So ganoon ang nangyari, namatay si Uriah at kinuha na niya si Bathsheba, ginawa niyang kanyang asawa, akala niya lusot na siya. Akala niya ay napagtakpan na niya yung kanyang malaking kasalanan, pero walang anumang natatago sa Diyos. So ipinanganak, yung ipinagbuntis ni Bathsheba, pero pagkalipas lang din ng maiksing panahon, itong anak na to, itong baby na to ay nagkasakit ng malubha. At bagamat nagmakaawa si David na pagalingin yung kanyang anak, buhayin yung kanyang anak, namatay yung anak niyang yon. Okay? So namatay yung anak. O ngayon siyempre nagluluksa si Bathsheba at ito na nga yung binabasa natin ngayon. Sabi, Then David comforted his wife Bathsheba. Sabayan niyo ako, he went to bed with her and she later gave birth to a son. David named him Solomon. Nagkaroon sila ng pangalawang anak at ang pangalan ay Solomon. Siyempre kilala natin si Solomon, di ba? Ang pinaka matinding hari ng Israel, ibig sabihin ng pinakamatindi kasi siya ay napalawak niya at napapayapa niya at napayaman niya ng todo ang Israel. Itong si Solomon. Tapos sabi diyan, Yahweh love the child. Yung salitang, of course, yung pangalang Yahweh, pangalan ng Diyos sa Old Testament, doon siya nagpakilala. Mapapasin nyo sa ibang translation naman ng Bible ay minsan hindi Yahweh kundi the Lord. No, mas madalas the Lord. Bakit ang mga Israelita stricto sa pangalang Yahweh? Hanggat maaari ayaw nilang binabanggit yung pangalang yan, kaya ang inilalagay na lang ay the Lord. No? So the Lord love the child, or Yahweh love the child. Minahal ng Panginoon yung bata. Isunod natin ang pagbabasa sa verse 25. Sabi niya, and sent a message through the prophet Nathan to name the baby, ano raw? Jedidiah. Ano ang ibig sabihin ng Jedidiah?
the Lord's beloved, okay? Or beloved of the Lord. Nitong mga nakaraan, pinag-uusapan nga natin yung mga tao sa Biblia na may pangalang Ya, na yung Ya nga ay short ng Yahweh, na ang ibig sabihin, halimbawa, nung isang linggo, pinag-usapan natin si Binaya. Ang ibig sabihin ng Binaya ay the Lord builds. Last Sunday, pinag-usapan natin si Asaraya. At ano ang ibig sabihin ng Asaraya? The Lord helps. Ito naman, Jedidiah, the Lord's beloved, o kaya beloved of the Lord. Galing yan sa salitang Yadid, pwede ring Jadid, na ang ibig sabihin ay beloved. Sa Tagalog, mahal na mahal. Tingnan nyo nga yung katabi nyo at pakisabihan, Jedidayu. No? Okay, pero dito nga, Jedidiah, no, ibig sabihin, mahal na mahal ni Lord. Okay? Ngayon ganito, no, Solomon. Yun ang talagang pangalan niya at doon naman talaga siya mas kilalang pangalan. Pero pinangalanan siya, binigyan siya ng second name. At ang pangalan nga niya ay Jedidiah, beloved of the Lord. Ngayon, mga kapatid, I want you to think of yourself that way. Ha? Of course, ikaw may sarili kang pangalan. May sarili akong pangalan. Ang pangalan ko, Rafi. Pero hindi lang ako basta si Rafi. Ako ay mahal ni Lord. Amen? Tingnan mo ikaw, tingnan mo yung sarili mo, ano ang pangalan mo, pero hindi ka lang tinitingnan ng Panginoon sa kung ano ang pangalan mo, hindi ka lang niya kinikilala na ganon, kundi kilala ka rin niya bilang isang tao na mahal niya. Bakit? Kasi nga God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Teka muna, naniniwala ba kayo? Loves kayo ni Lord. No? Naniniwala ba tayo doon? Mahal tayo ng Panginoon. At mayroong tatlong bagay na pag-uusapan natin na ayon dito sa kwento nitong si Solomon o nitong si Jedidiah na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Number one, when Yahweh loves, when the Lord loves, number one, He does not use your past against you. He does not use your past against you. Anong ibig sabihin nun? Na hindi niya gagamitin ang iyong nakaraan laban sa'yo. Bakit? Kasi sa totoo lang, pag tao, mahilig manumbat. Tama? Tama? Mahilig ibalik yung nakaraan at gamitin yon laban sa'yo at gawing katwiran para hindi ka pakitunguhan na maayos o kaya para sabihin hindi ka karapat-dapat, hindi ka dapat na pinagpapala, hindi dapat sa iyo yung ganito. Bakit? Kasi nga gusto natin lagi binabalikan yung nakaraan. Ang mag-asawa nga raw, yung may mag-asawa pag nag-aaway, hindi lang hysterical, yung iba historical. Yung kapag nag-aaway sila, babalikan yung mga nakaraan. Dati nga, nung 1998, tagal na nun ay, ganito ginawa mo, ganyan. Nung 2003 nga. Ganon tayo, di ba? Bakit? Ang hilig nating balikan yung mga nakaraan. Pero si Lord, iba pag tumingin sa atin. Pag tinitingnan niya tayo, dahil mahal niya tayo, hindi niya babalikan yung ating mga pagkukulang sa nakaraan o mga kamalian o kasalanan natin nakaraan. Pag pinatawad na ng Panginoon, sabi ng Biblia, nilimot na niya. Maliwanag ba? Okay, so ganun pala ang Panginoon. Tingnan nyo itong pagkakasabi na si Solomon, okay, pinangalanan nila yung baby. Itong may baby tayong bago, pangalanan natin Solomon, sabi ni David. At yun nga, pinangalanan na nilang dalawa ni Bathsheba yung kanilang baby. Pero ito, dumating ang propeta, ipinadala ng Panginoon at sabi, ay pangalanan nyo rin yan na Jedidiah. Ngayon, kung ikaw si Solomon, ano ang feeling noon? Of course, unang-una, ito ay assurance para kay David. Kung ikaw si David, ano ang ibig sabihin noon sa'yo? Ito ay katiyakan. Ito ay assurance na pinapatawad na kayong dalawa ni Bathsheba. Tama? Hello, tama ba? Kasi po pwedeng si David, nung oras na to, kakaba-kaba pa yung unang anak namin ni Bathsheba. Dahil siya ay bunga ng aming kasalanan, namatay. Diba? Maaring ipanganak si Solomon, nag-iisip naman siya ngayon. At natatakot sila, baka may kung ano na namang mangyari dito sa baby na ito. Right? Maaaring iniisip nila, ay ito kasi yung relasyon namin nag-umpisa sa mali, nag-umpisa sa masama. So maaaring walang magandang patutunguhan na itong relasyon na to. Kasi pangit yung simula, malamang hanggang sa dulo, pangit na rin. Ganun ang maaari nilang naiisip.
Pero again, sabi nga ng Panginoon, Jedediah, mahal ko tong anak niyo, mahal na mahal ko to. Nagpapakita, David, yung mga nakaraan, naranasan nyo na ang consequence niyan, napagdaanan na ninyo ang bunga ng inyong kasalanan, at kayo ay na disiplina na, napalo ko na doon. Ngayon, pinapatawad ko na kayo, nagsisi ka na, pinatawad na kita, at ngayon, hindi na natin babalikan yon. Ibang chapter na ito ng iyong buhay. Amen? Alam nyo, may isang verse na gusto kong maintindihan nating mabuti. Psalm 103 verse 8 to 9. Psalm 103 verse 8 to 9, sabi niya, the Lord is merciful and gracious. Yahweh is merciful and gracious. Slow to anger and abounding in steadfast love. Ganon daw si Lord. No? Hindi madaling magalit, saganang-sagana sa hindi nawawalang pag-ibig. Amen? Okay, verse 9. Pagbasahin natin ng malakas, verse 9. Ano sabi? He will not always chide, nor will He keep His anger forever. Ano ang ibig sabihin nun? Sa ibang English, sabi niya, He will not always accuse. Ano raw? Si Lord daw hindi laging nanunumbat. Hindi niya laging sasabihin sa iyo yung iyong mga pagkukulang, yung mga nakaraan, yung iyong mga kasalanan, hindi na para balik-balikan pa iyon. At hindi rin nagtatagal ang kanyang galit. Maliwanag ba? Come on, no? Si Lord, of course siya ay pag-ibig, pero bilang Diyos, mayroong damdamin, siya rin ay marunong magalit. Pero ang kanyang pag-ibig daw, steadfast, pangmatagalan, pang walang hanggan, pero ang kanyang galit ay hindi nagtatagal. Amen? Ang galing ni Lord, no? So, He will not use your past against you. Maring may kasalanan ka, maring may ganito no nakaraan, at maring nag-iisip ka, wala na talaga galit sa akin si Lord. Sinumpa na talaga ang buhay ko. Wala nang mangyayaring mabuti. No? Itong inumpisahan kong ito kasi pangit simula nito, no? Ay hindi na maganda ang kalalabas. Alam mo, kapag ikaw humingi na talaga ng tawad sa Panginoon, nagsisi ka na, pinatawad ka ng Panginoon, inayos mo ang dapat mong ayusin, He will not use your past against you. Maliwanag? Para kay David yon, no? Para kay David, para kay Bathsheba. Pero paano si Solomon? Diba si Solomon wala namang kinalaman dyan? Tama? Siya ay parang bunga ng isang relasyon na nagumpisa sa hindi maganda. Pero actually, kahit walang kinalaman si Solomon, assurance din ng Panginoon yan sa kanya. Katiyakan din, nung sabihin, ikaw ay Jedediah, Solomon, of course, baby pa siya nito, hindi pa niya naintindihan, pero habang tumatanda siya, habang nagkakaisip siya, nare-realize niya, kung tinawag akong Jedediah, ibig sabihin pala na kahit na ano pa yung background ko, kahit ano pa yung background ko, hindi na mahalaga yon sa Diyos, basta mahal niya ako. Amen? Ganon ang nagmamahal, hindi mahalaga yung background. Right? Right? So maring iniisip mo, ako ay bunga lang ako ng pagkakamali. Hindi nga ako pinagplanuhan ng mga magulang ko. Wala akong purpose sa mundo. Diba? Ako ay anak sa labas. No? Ako ay ganito lang. Ako ay ganito yung pamilya namin, nakakahiya. No? Magulo yung buhay namin. So what? Mahal ka ng Panginoon. Amen? Hindi na pinag-uusapan dito kung ano yung background mo, kung ano yung pinanggalingan mo, kung ano yung nakaraan mo. Ang importante, kailangang maintindihan mo, kaya ka andito ngayon kasi mahal ka ni Lord. Maliwanag ba yon, mga kapatid? So He does not look at your background. The Lord loves you, the Lord accepts you, the Lord knows who you are, and yet He still cares much for you. Ganon kasi ang Lord. Ganon siya. Diyos na mapagmahal. Maliwanag ba? Okay? So gusto kong tingnan natin itong Romans 8 verse 31. Romans 8 verse 31 hanggang 34. Pakibasa nga ng malakas. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Wow. Pakisabi nga yun ng malakas, if God is for me, who can be against me? Come on, pakilakasan. Pakisabi ng malakas, if God is for me, who can be against me? Oo nga, no? Kung ang Diyos para sa'yo, sinong laban sa'yo? No? Kung si Lord kakampi mo, kung si Lord tinanggap ka, importante pa ba kung sino ang mang-reject sa'yo?
Di ba? Kahit ayaw sa'yo ng iba, ang importante, gusto ka ng Diyos. Tama ba? Kahit laban sa'yo ang iba, ang importante, kakampi mo ang Diyos at ang Diyos ay para sa'yo. If God is for us, who can be against us? Verse 32. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? So ibinigay nga niya ang kanyang sariling anak, ang Panginoong Jesus, na matay sa krus para sa iyo. O edi mas lalong kayang ibigay sa iyo ng Panginoon ang lahat. 'Di ba? Sabi niya, tapos verse 33, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Sino ang magsasakdal sa iyo? Sino ang magkakaso laban sa iyo at sabihin na ito masama to, bad to, hindi to karapat-dapat, hindi to deserving? Hindi raw, kasi ang Diyos ang nagpapawalang sala sa atin. Okay, verse 34, who is it to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Sino ang maghahatol sa iyo? Sino ang magkukondena sa iyo? Ang Diyos ba? Malabo. Bakit? Kasi nga si Kristo mismo ang abogado mo. Siya raw ang attorney mo, siya ang tagapagtanggol mo. Amen? Ibig sabihin, halimbawa, dito ka, tapos pwede, si Satanas sasabihin, hindi karapat-dapat to, hindi dapat binibless to, hindi ito dapat mapatawa sa kanyang kasalanan, hindi dapat tinatanggap to, kasi ganito to, kasi makasalanan to, kasi marumi to. Pero ang Panginoon tatayo sa gitna at sasabihin niya, hindi na, noon yon, pero ngayon hindi na, kasi lahat ng kasalanan niya, hinugasan na ng aking dugo. At ngayon, pag tinitingnan ikaw ng Diyos, hindi lang ikaw nakikita niya, si Jesus na tinanggap mo sa puso mo. Amen? Ganon pala yun. So ganon umibig si Lord, ganon siya magmahal. He does not use your past against you. Number 2, when the Lord loves, He reserves much blessings for you. He reserves much blessings for you. Dahil mahal ka niya. Ganun naman talaga, di ba? Pag nagmamahal, you want the best for that person. Right? Ang mapagmahal na magulang, of course, nag-iisip ng magaganda, nagpaplano ng maganda para sa kanilang mga anak. Naniniwala ba kayo doon? The Lord loves you. And He has a great plan for your life. No? Kasi tatay mo siya eh. Di ba? So mayroon siyang magandang mga plano at mayroon siyang mga nire-reserve na mga napakakaraming mga blessings sa buhay mo. Come on, sino naniniwala doon? Diba? Alam nyo, si Mami Weng ha, mahal na mahal siya ng Lord. Oh. Oo. Kasi ni-reserve siya, ako para sa kanya. No? Tingnan mo, katabi mo, asawa mo, sabihin mo, alam mo, mahal na mahal ka pala ni Lord. No? Kasi ni-reserve ako para sa'yo. No? Gusto nyo panligaw ganito. No? Panligaw. Sabihin mo sa kanya, alam mo ba, mahal na mahal ka ng Diyos. No? Tanungin mo, bakit? Bakit? No? Kasi ni-reserve ako para sa'yo. No? Well, alam nyo, dahil nga sa pagmamahal ng Panginoon, no, ay ang dami niyang mga nire-reserve na mga blessings sa atin. Come on, sinong naniniwala doon? What happened to Solomon? Baby pa siya, di ba? Bagong panganak. Pero sabi ng Panginoon, you are Jedediah, the Lord's beloved. At ano ang ibig sabihin ng Panginoon doon? Hindi lang sa damdamin ng Panginoon na espesyal para sa Kanya, kundi dahil sa gagawin ng Panginoon sa buhay niya sa mga susunod na taon. At si Solomon nga, siya ang naging isa sa mga pinakadakilang hari ng Israel. Of course, kasama si David doon. Pero si Solomon nga, nung siya ang maging hari, naging napakayaman, naging napakalawak ng nasasakupan ng Israel, naging napakamakapangyarihan, naging peaceful, naging tahimik yung kanilang bayan, yung kanilang bansa, at naging napakasikat na hari na hinahangaan ng maraming kapwa-hari. Dinadalaw pa ng sari-saring mga kaharian. Bakit? Kasi nga, yun ay mga blessings na ni-reserve, inilaan ng Panginoon para sa Kanya. Amen ba? So, ang Panginoon, marami pang pwedeng gawin sa buhay natin.
Pero bago tayo pumunta sa kung ano-ano, sa pera, sa material na bagay, mahalaga munang maintindihan natin itong verse na to, ha? Ephesians 1 verse 3. Ephesians 1 verse 3, ang sabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessings in the heavenly places." Ano raw? Ano raw? Totoo, maraming blessing, pero dapat maintindihan natin mabuti, ang pangunahing blessing ay spiritual blessings. Amen? Kasi minsan yun ang problema. No? Akala mo hindi ka blessed kasi sinusukat mo sa pera, sinusukat mo sa sitwasyon ng pamilya. Hindi. Higit sa lahat, ang pinaka-blessing na tinanggap natin sa Panginoon, spiritual blessings. Bakit? Kasi ito ay pang walang hanggan. Yung ating relasyon sa Diyos, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, yung gantimpala lang lahat ng ginagawa natin para sa Kanya, lahat ng yan ay spiritual blessings. Asan yung mga spiritual blessings na yon? They are in heavenly places. Of course, balang araw, no, lahat ng yan mai-enjoy natin. Amen? Amen? Of course, andyan yung heavenly blessings na dapat pinagpapasalamat natin, na-appreciate natin. Kasi kung titingin ka lang talaga sa mga blessings dito sa lupa, baka akala mo minsan akala natin wala tayong blessing. Pero ngayon pa lang, alam mo ba, blessed na blessed ka na because of spiritual blessings? Pero siyempre, hindi lang dun yan. Hindi lang naman sa heavenly places. Meron din namang mga earthly blessings. Naniniwala ba kayo may mga earthly blessings pa? O kaya, sa langit na lang ako liligaya. Ganun ba yun? No? Hindi. Mayroong mga blessings pa. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano ang nire-reserve ng Panginoon para sa inyo. Pero yung mga blessings na yan, kaya andyan pa, at habang nagpapatuloy tayo sa Panginoon, habang sumusunod tayo, habang naglilingkod tayo, makiklaim natin yung mga blessing na yan sa tamang panahon. Amen? Hello, maliwanag mga kapatid. Andyan yung mga blessings na yan. Of course, yung mga blessing ay ibig sabihin na although may mga pinaplano ang Panginoon, pero we have to understand mayroong mga threats, mayroong mga danger, mayroong mga pwedeng makawala ng mga pagpapala. Di ba? Kaya nga gusto kong i-emphasize na pag si Lord ni-reserve niya para sa iyo at gusto niya talagang ibigay sa iyo, walang makakapigil sa Kanya. Kasi nga siya ang Diyos na ang sabi niya, kung anuman ang Kanyang binuksan, walang makapagsasara. Pero, ganun din naman, kahit ano ang gawin mong pagbubukas, pag isinara ni Lord, wala ka ring magagawa doon. Right? So tingnan nyo to si Solomon, nilaan ng Panginoon sa kanya yung blessing ng paghahari, pero mayroon bang mga threat? Mayroon bang mga nangyari na pwedeng pumigil doon? Actually, mayroon. Mayroong mga pagkakataon na mayroong nagtatangka na maghari. Okay? Halimbawa, tingnan nyo to makikita nyo sa 2 Samuel chapter 14, 25 to 26. 2 Samuel chapter 14, 25. Sabi rito, "Now in all Israel there was no one so much to be praised for his handsome appearance as Absalom." Pag-isabi ng malakas, Absalom. Sino si Absalom? Isa sa mga half-brothers nitong si Solomon, nakatatanda sa kanya at tinangka na agawin ang paghahari kay Haring David. Malakas pa si Haring David, nagrebelde sarili niyang anak. At kung nagtagumpay ang pagre-rebelde ni Absalom at natuluyan na natanggal sa paghahari si David, ibig sabihin nun, hindi na matutuloy ang paghahari ni Solomon. Tama? Hello, tama ba? No? Pero dahil nga sa plano ng Panginoon, ni-reserve ng Panginoon, hindi nagtagumpay ang mga tangka nitong si Absalom. At nawala rin agad itong si Absalom, namatay siya dahil sa kanyang pagre-rebelde sa hari at sa sarili niyang tatay nga nung panahon na yan. Maliwanag? Mga kapatid, tingnan nyo, kahit na ano pa ang asset mo, kahit na ano pa ang ipinagmamalaki mo, kung hindi yan para sa iyo at kung ayaw ng Panginoon at mali ang ginagawa mo, wala pa ring mangyayari. Right? Tingnan nyo dito. No? Sabi niya, "Now in all Israel, there was no man so much to be praised for his handsome appearance as Absalom." Ang pogi. No? Tapos ano pa? "From the sole of his foot to the crown of his head, there was no blemish in him." Mula talampakan hanggang ulo, ano raw? There was no blemish. Flawless, no? Dapat spotless pala. Spotless pala tayo, ha? No?
Kukunin naming model yan si Absalom sa clinic. No? Di ba? Grabe, walang kapintasan. Tapos verse 26, tingnan nyo. Yung kanyang buhok daw, pag pinapagupitan, umaabot ng 2 kilo haba ng hair. No? Pogi, spotless, haba ng hair. No? Pero, kahit ano pa yung threat na yan, kahit na matinding karibal to sa trono, di ba? Hinahangaan ng taong bayan. Tinitingala ng taong bayan. Gustong-gusto siya ng mga tao. Pero dahil para kay Solomon ang paghahari, walang nangyari ang kapugihan ni Absalom. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Tingnan yung katabi nyo, pakisabihan, wala yun sa itsura, bebe. No? No? Kahit gana itsura mo. Sa totoo lang ha, kapag may gustong gawin ang Panginoon, kahit sino pa yung karibal dyan, kahit ano pa yung threat dyan, ay hindi kayang agawin yung blessing na para sa'yo. Basta ginagawa mo yung tama at nagpapatuloy ka sa Panginoon. Amen? Okay, ito pa. 1 Kings 1 verse 5 to 7. Ito pa, sabi, now Adonijah. Sino naman si Adonijah? Of course, kapatid din ni Solomon sa ibang ina. By the way, nagpapakita itong pangyayaring ito, nakala nila parang, ba't si David? Hari, nag-asawa ng marami, akala ko ba sa maka-Diyos siya? Diba? Pero tingnan nyo naman ang consequences ng pag-aasawa niya ng marami. Diba? Na yung kanyang mga anak, nagrebelde naging magulo yung kanyang pamilya. Kasi, you have the freedom to do what you want to do, pero you do not have the freedom to choose the consequences. Sabi nga, so naging magulo ang kanyang buhay pamilya din. Maliwanag? Okay, so, ito nga, no? So, itong si David, may isa pang anak, ang pangalan ng nanay, Hagit, ang pangalan ng anak, itong si Adonijah, he exalted himself saying, I will be king. No? Ito naman, matanda na si David. Mahina na. Dapat mapalitan na talaga siya, pero mayroong isang anak, inunahan ang plano na si Solomon dapat. So, I will be king. Sabi niya, he prepared for himself chariots and horsemen and 50 men to run before him. Nagpaparada pa siya. Verse 6. Sabayan niyo ako magbasa. And his father had never at any time displeased him by asking, why have you done thus and so? Si David ay ayaw masaktan damdamin ng anak, napabayaan, di ba? Masyadong mabait sa anak, no? Tapos he was also a very handsome man, no? And he was born next after Absalom. No? So, pogi si Absalom, pogi rin. Ang pupogi, mukhang mga bagay na mga hari. Pero again, wala nga yan sa panlabas eh. Tama? Ano pa? Verse 7. Sabi, he conferred with Joab, the son of Zeruiah, and with Abiathar, the priest, and they followed Adonijah and helped him. Sino ba tong si Joab? Commander of the army lang naman. Sino ba tong si Abiathar? Priest, mataas ang posisyon sa templo. Actually, kung kakampi mo tong dalawa, powerful ka. No? Pero, again, kasi nga may naka-reserve para kay Solomon, kahit sino pa yan, kahit malakas ang kapit, influential, kahit makapangyarihan, kahit mukhang lahat ng kailangan nila nasa kanila na, lahat ng katangian nasa kanila na. Pero dahil ni-reserve kay Solomon napunta. Amen? God reserves much blessings for you. Magpatuloy ka lang, gawin mo lang ang dapat mong gawin, sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Amen? Di ko sinabing wala kang gagawin ha. Sabi ko, gawin mo ang dapat mong gawin sa buhay at magpatuloy ka sa Lord. So, when the Lord loves, He reserves much blessing for you. Number 3, last. When the Lord loves, He shows you that it's not just about you. Pag isabi ng malakas, it's not just about you. Ano muna number 1? Balikan muna natin ha. Ano number 1? When the Lord loves, He does not use your past against you. Number 2, He reserves much blessings for you. And number 3, when the Lord loves, He shows you that it's not just about you. Kasi nga, Jedediah, beloved of the Lord, pinakamamahal ni Lord. So kung ikaw si Solomon, ang daling isipin na loves ako ni Lord. So para pwedeng maging attitude mo ay, wow, it's about me. Na parang nasa iyo na lahat na lang mine, no? Puro ka na lang mine.
Pero hindi nga ganon yun. Kasi pwedeng sabihin, grabe, mahal ako ni Lord, may magandang plano ang Panginoon sa buhay ko, ibibless niya ako, so para sa akin lahat. Diba? So, akala mo umiikot na ang mundo sa'yo. Akala mo para sa'yo na lahat. May sarili ka ng mundo, ang yaman mo kasi. Diba? So, ibig sabihin parang, ang lahat ng ito ay para sa akin, para masaya ako, para sa pakinabang ko, para mapabuti ako. So, ang lahat ng bagay naging para sa iyo na. It becomes all about you. It becomes all about you. Pero hindi ganon yun. Pakisabihan ulit katabi, it's not about you, bebe. No? It's not about you. Bakit? Kasi, pag pinagpapala tayo ng Panginoon, pag may ginagawa ang Panginoon sa atin, pag pinaparamdam niya na mahal tayo, hindi yan para sarilinin natin. Hindi yan para sa atin lang, para lang matuwa tayo, para masarap buhay natin. No. Gusto rin ng Panginoon na maging blessing tayo sa iba. Gusto rin ng Panginoon magamit tayo. Tingnan nyo itong pangyayaring ito kay David. Ha? Ito naman, hari na siya. Ha? This time, si Solomon. This time, hari na siya. 1 Kings 3:11-12. Bago natin basahin, ito ang background. Hari na siya, batang-bata, wala pang karanasan. Pagkatapos, siya ay naghandog ng napakaraming baka at tupa sa Panginoon. Tapos nung tulog na siya, nanaginip siya. At sa kanyang panaginip, nagpakita sa kanya si Yahweh. At ang sabi sa kanya, Solomon, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, kahit ano, ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw yung bibigyan ng ganon, ano kaya ang ipagpipray mo? Di ba? So pwede kang mag-pray ng kayamanan, ng mahabang buhay, kasikatan, di ba? Ang daming pwedeng hingin. Pero alam niyo kung ano ang hiningi ni Solomon? Ang sabi niya, bigyan mo po ako ng karunungan para mapamahalaan ko ng maayos ang aking bayan, alang-alang sa mga mamamayan. Ang kanyang kahilingan ay hindi pansarili. Ang kanyang kahilingan ay karunungan alang-alang sa kapakanan ng mga tao sa kanyang nasasakupan. So, ibig sabihin, hindi sarili ni Solomon lang ang kanyang inisip. Inisip niya yung kanyang bayan. At dahil dyan, natuwa sa kanya si Lord. Nung matuwa sa kanya ang Panginoon, ito ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabayan niyo ako magbasa. And God said to him, because you have asked this, and have not asked for yourself long life, or riches, or the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern what is right. Sabi ng Panginoon, dahil ito ang hiningi mo. Dahil hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng buhay, hindi mo hiningi na mamatay ang iyong mga kalaban. Sabi niya, ang hiningi mo ay karunungan, alang-alang sa ibang tao, para sa kapakanan ng ibang tao, ganito ang gagawin ko. Sabi ng Panginoon, tuloy natin ha, sabi niya, verse 12, behold, I now do according to your word. Ibibigay ko yung hinihingi mong karunungan. Tapos, behold, I will give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall arise after you. So bibigyan kita ng karunungan, walang taong magiging kasing dunong mo, kahit mas marunong ka pa kaysa sa mga nauna sa'yo, mas magiging marunong ka pa kaysa sa mga susunod na tao sa'yo. Wala nang ibang dudunong pa sa'yo. Pero, sabi pa ng Panginoon, kung itutuloy natin ang pagbabasa, kahit yung hindi mo hiningi na para sa sarili mo, ibibigay ko sa iyo. Bibigyan kita ng kayamanan, sabi ng Panginoon, pasisikatin kita, at bibigyan kita ng mahabang buhay, masasakop mo ang marami, no? Pagpapalain kita lalo, sabi ni Lord. No? Alam niyo po, sabi nga nila, the power of right prayer. The power of right prayer. Pag tama yung hinihingi mo, kahit yung hindi mo hiningi, ibibigay ni Lord sa iyo. Ang galing, no? Bakit? Kasi nga, yun ang kanyang hingin. Sabi ng Panginoon, alam mo Solomon, tama ka dyan, ang ganda ng puso mo. Kasi talaga namang, pag sinabi kong mahal kita, hindi lang yan tungkol sa'yo. Tungkol din ito sa ibang tao, kaya natuwa ang Panginoon nung humingi siya ng karunungan para na mapaglingkuran niya ng tama ang kanyang kapwa. Maliwanag mga kapatid? So it's not just about you. Binibless ka ng Panginoon para ano? Para maging blessing ka rin sa iba. Amen? Nakakilala ka sa Panginoon para ano? Para magamit ka niya, makakilala rin sa Kanya yung iba. Maliwanag ba?
So ba, dapat pala ay, dapat pala, ganun ang puso ko, Lord, you love me. Ngayon, kung may mga desire ako sa buhay, hindi lang yun, Lord, i-bless mo ang trabaho ko. Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, bless me, bless me, bless me. No? Pinginoon, Pinginoon, Pinginoon. Di ba? Puro tayo ganoon. No? Puro kahingi ng para sa sarili mo. No? Hindi pala dapat na ganoon. Mahal ka ng Panginoon, kaya ipag-pray mo, Lord, sana maranasan din ng iba yung pagmamahal mo sa pamamagitan ko. Pinagpapala ka ng Panginoon, sana ang prayer mo, Lord, maranasan din ng iba yung blessing mo sa pamamagitan ko. Kasi it's not just about you. Sabi nga nila, mind God's business and He will mind yours. Intindihin mo raw yung business ni Lord, yung mahalaga sa Panginoon, at si Lord ang bahala doon sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Amen? Mind God's church and He will mind your family. How about that? Mind God's children and He will mind your kids. Okay? How about that? Di ba? Pag iniintindi ko pala, yung mga hindi lang para sa sarili ko, hindi lang para sa pamilya ko, ang Panginoon pala ang magbibless sa akin, tutulong sa akin sa iba pang areas ng buhay ko. Amen? Kaya mga kapatid, alam nyo, paggamit tayo sa Panginoon. Yun lang, sa sinasabi ko, September, mag-invite tayo ng mga tao na madadala natin sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga mahal sa buhay. Kasi talagang hindi tayo tinawag ni Lord para sa atin lang, ha? Hindi ikaw lang ang gusto ng Diyos na maging anak niya at makaranas sa Kanya. Gusto rin ng Panginoon yung iba pang tao at magpagamit tayo sa Kanya. Amen? Amen? No? The Lord loves you, right? But it's not just about you. Kasi mahal din ng Panginoon yung ibang tao. Okay, so yun po, Jedidiah, the Lord's beloved. Let me end with this verse or verses, Romans 8:35 to 39. Tumayo na tayong lahat, mga kapatid. Don't miss this verse, ha? Tingnan nyo mabuti itong verse na to, napakahalaga nito. Sabi niya, basahin natin ng malakas. May Tagalog ba? Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tingnan nyo mabuti yan, ha? Sino ang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Lord? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, gaya nga ng nasusulat, para tayong mga tupang dinadala sa katayan? Sabi niya, no? So, ano raw yung tanong? Ano raw yung tanong? Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ano ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Panganib ba? Kahubaran ba? Pangangailangan ba? Problema ba? Ano ang sagot? Verse 37? Come on, ano ang sagot? Verse 37? Come on. Ano ang sagot? Diba? Sabi niya, maihihiwalay ka ba mula sa pag-ibig ni Kristo ng mga problema sa buhay, ng mga pangangailangan, ng kahirapan, ng kung ano-anong mga hindi magandang sitwasyon? Ito ba ang makapaghiwalay sa iyo? Ano ang ulit ang sagot? Hindi! Pakisabi nga ng malakas, hindi! Come on. Pakisabi ng malakas, hindi! Bakit? Kasi sa lahat ng ito, tayo'y lalong higit pang mapagtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen? Verse 38, tingnan nyo yung verse 38. Sabi niya, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, o ang mga anghel, o ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, ang kailaliman, o ang kaitaasan. Verse 39. O ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen ba? Sabi niya, sino makapaghiwalay? Makapaghiwalay ba sa iyo sa pag-ibig ni Lord? No, kahit ano, sabi niya, kahit sino, kahit ano pang sitwasyon, sabi niya, walang makapaghiwalay sa pag-ibig na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? You are beloved by the Lord. Mahal tayo ng Panginoon. Amen ba? Sambahin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kantang ito. As you sing this song, gawin mong personal at sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko ito sa puso ko. I know you love me. I am beloved of the Lord.
paglabas natin sa lugar na to, dapat ay baon-baon mo sa iyong puso na ikaw ay isang tao na mahal ng Diyos. At hindi lang yan sa puso mo, gusto ko paglalabas mo rito sa mga susunod pang mga panahon ng buhay mo, alam mo, nararanasan mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Sa oras na to, habang tayo nakapikit, sambitin nga natin, ibigkasin natin ang ating pasasalamat sa Panginoon. Pasalamatan mo siya na mahal ka niya. Sige lang, sabihin natin, pasalamatan mo siya na siya ay mapagpatawad. Pasalamatan mo siya na may maganda siyang plano sa iyo, na ikaw ay tinatanggap niya. Sige po, pasalamat lang tayo. Sambitin natin ang ating mga pasasalamat sa ating Ama sa langit. Panginoon, aming Diyos, nag-iisang Diyos na buhay, Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Pinupuri ka namin, sinasamba ka po namin. Panginoon, salamat kasi mahal mo po kami. Salamat dahil kung tutuusin, di kami karapat-dapat. Pero minahal mo kami ng isang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, kasi tinanggap mo po kami. Salamat dahil kasama ka namin sa buhay namin. Di ka nagpapabaya, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, dahil di pa ho kayo tapos sa buhay namin. Marami pa kayong gagawin at marami kayong ginagawa. Hindi man namin ito nakikita, hindi man namin napapansin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga magagandang plano sa buhay namin, Panginoon. At alam namin, isinasagawa mo po ang mga ito. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat ng marami. At tulungan mo nga po kami na laging magtiwala sa iyo. Makita ang aming mga sarili na mga taong mahal mo. At mabuhay kami ayon po sa kalooban ninyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na susunod sa iyo. Tulungan mo kami na magpatuloy po sa iyo. At makilala ka palalo at magamit mo rin ang mga buhay namin, Panginoon, upang iparana sa iba ang pag-ibig mo. Salamat, Lord. Salamat po. At ngayon, Panginoon, tatanggapin namin ang basbas niyo po sa amin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama sa araw-araw ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen.